Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo May rin. galak at tuwa nating umpisahan ang banal na misang ito, pag-alaala sa dakilang pagmamahal ng Diyos para sa atin sa pagbibigay niya ng buong sarili sa ating kagalingan at kaligtasan. Kaya naman, ihanda natin ang ating sarili sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga nagagawang pagkukulang sa araw-araw at ito ay ihingi natin ang kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamok ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhati ang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, "Bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tigpipito, 49 na lahat. Pagkalipas nito, sa 10 araw ng 7 buwan, araw ng pagtubos, hihipa ng malakas ang mga trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 50 taon. Ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan, at ang lupaing na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandaraya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya, at magbibili naman ayon sa dami ng taon na pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya.
Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aaning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang inusig sa gawang basbas ng bahin, pagkat may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at napabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kahit isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi sa dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din ang isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga, kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid,
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Prophets can be killed, but we cannot murder the truth. Prophets can be killed, but we cannot murder the truth. Mapapatay natin ang mga propeta, pero di natin kayang patayin ang katotohanan. At yan, mga kapatid, na nagsusuma ng narinig nating pagbasa sa araw na ito. Ito ang sentrong mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon. Narinig natin ang kwento ng pagiging martir ni Juan Bautista. Sabi ng mga scripture scholar, siya ang huling propeta ng lumang tipan at unang propeta ng bagong tipan. John the Baptist connects the Old Testament and the New Testament. Narinig natin na si Herodes, kahit na makapangyarihang hari at pinapanginoon ng lahat, pero sa katotohanan ay isang mahinang tao. He is full of weaknesses. Sabi nga, bastos. At sabi dito sa atin, sa Batangas ay balasubas at lapas tangan. Insecure, corrupt, at mapamahiin. Kaya sabi niya, na makita niya, nagpapahayag si Jesus ng mga himala, baka siya, si Juan na pinapugutan ko ng ulo. Noong nabubuhay pa si Juan Bautista, ay nagambala siya sa ipinahahayag ni Juan Bautista sa pagpapahayag ng katotohanan. Walang nakapaglakas loob na magsabi kay Herodes na ang relasyon niya sa kanyang hipag na si Herodias ay hindi tama, maling-mali at hindi ayon sa batas. At alam ni Herodes na totoo iyon. Alam ni Herodes na iyon ang katotohanan. Pero kailangan niyang pagtakpan ang kanyang kahayupan. Pardon for the words. In order to save face. Lalo na ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Napasubo na siya sa harap ng mga bisita, kaya naiutos niyang papugutan ng ulo si Juan dahil na din sa utos ni Herodias na isa pang katuon sa paggawa ng mali. Iyon ang hiningi niya sa kanyang anak matapos magsayaw. Sabi nga dito sa atin ay napakompromiso na siya sa kanyang mga bisita. Mga kapatid, ang katauhan ni Herodes ay larawan ng sukdulan ng kasamaan at kawalan ng konsensya. Dahil mas inisip niya pa ang kanyang sarili kaysa piliin ang tama at kalugod-lugod di lamang sa batas kundi sa Diyos. He has all the power and he abused his power. At ito naman ay nangyari na rin sa lumang tipan. Kung maalaala ninyo, doon sa aklat ng mga hari, si Haring Ahas, na kung saan nagustuhan niya ang lupa ng isang nagngangalang Nabot, dahil maganda at karatig ng kanyang lupa, gusto niyang bilhin yon. Pero ang sabi ni Nabot ay, hindi ko maaaring ipagbili sa iyo iyan dahil iyan ay aming ancestral land. Umuwi sa bahay na malungkot, hindi kumakain si Haring Ahas, at nagtanungin siya ng kanyang asawang si Jezebel, ano nangyari? At nung ikwento niya yon, ay pinlano ni Jezebel na paratangan sinabot na walang kasalanan na sinabing siya ay lumalapastangan sa hari at kumuha siya ng mga
false witnesses. Kaya noon din ay pinatay ang inosenteng si Nabot, at pag-uwi ni Jezebel sa hari, ang sabi niya, solve na ang problema mo. Makukuha mo na ang lupa. Ang laking kasalanan nito. Mga kapatid, isa pa ay si Pilato, na kung saan may kapangyarihan din siya, pero naghugas lamang siya ng kamay kahit pwede niyang dinggin at ipaglaban ang ating Panginoon. At sinabi niya, dahil sa takot niya mag-aklas ang mga tao, sige, kung gusto niyong ipapako yan sa krus, sige. Pero ako'y naghuhugas ng aking kamay. Sabi nga niya, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Wala pala, ay bakit mo pinabayaan? Kaya mga kapatid, yung unang pagbasa na narinig natin sa aklat ng Levitico ay para bang antidote ng ating konteksto ngayon. Sapagkat ang unang pagbasa, mga kapatid, ay tungkol sa hubileo. At kahit ngayon, 2025, ay nagdiriwang din tayo ng hubileo. My dear brothers and sisters, the goal of remaining mindful of what is true and good, that is remaining in union with God and obedient to His will, is the part of the reason why God established the tradition of Jubilee year, which is described in the book of Leviticus, which we just heard. And you all know that this year we celebrate the Jubilee year, Pilgrims of Hope. My dear sisters and brothers, the central idea behind the Jubilee is actually quite simple. God is in charge, not man. Ang Diyos ang namamahala at hindi tayo. God provided His people with a promised land. They have no right to reduce it to a commodity of their own to be abused any way they please. Dahil ngayon, para bang ang daigdig ay pag-aari na ng ilang tao, at kahit ang ibang tao ay parang pag-aari nila kung lapastanganin at apihin. They have no right to reduce human being to commodity. God is the one who makes crops grow and trees bear fruit. At present, our tendency is to abuse everything, not only people but creation, and it is a strong message against the spirit of Jubilee. If He says He will provide, He will provide. He calls His people to trust in Him. Because God is in charge, we should live with a profound respect for Him and behave justly towards our neighbor out of respect for God. Mga kapatid, out of respect for God. Kaya nga, mga kapatid, ang malalim na paggalang na ito sa Diyos ay tinatawag nating takot sa Diyos. Fear of the Lord. Hindi ito takot sa kaparusahan, kundi isang malalim na pagnanais na huwag nating masaktan ang Diyos na nag-uumapaw ang kabutihan at pagmamahal sa atin. Fear of the Lord is not about fear of punishment, but this is about our not offending God, who is so good and very kind to us.
Sabi nga sa aklat ng mga Proverbs 9:10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Ang takot sa Diyos ang simula ng karunungan. At mga kapatid, ang takot sa Diyos ang pundasyon ng hustisya at kabutihan sa kapwa. Ang kabaliktaran nito ay kasamaan sa kapwa. At si Herodes ang isang halimbawa nito. Walang takot sa Diyos, walang konsensya. Dahil mga kapatid, ang konsensya sa simpleng pagpapaliwanag nito, simple lang. Ang konsensya ay ang boses ng Diyos sa kaibuturan ng ating puso. The voice of God in the core of our being telling us to do what is good and to avoid evil. Ganun lang po ang ating konsensya. Ang Diyos na bumubulong sa kaitbuturan ng ating puso at nagsasabing iwasan ng masama at gawin ang mabuti. Kaya nga, ang isang mas malaki daw nating kasalanan ay yung may dapat kang ginawa na hindi mo ginawa. Sin of omission is much grave than sin of commission. At baka nasa katauhan din natin, maganda mapagnilayan natin ang Herodes sa atin. The Herod in us. Yung bagang nagbubulag-bulagan tayo sa katotohanang hindi natin pinapansin ang mga seryosong kasalanan din natin. O dili kaya, laganap ang kasamaan, immoralidad, pero wala tayong ginagawa. Our inaction is a great exemplification of our sin of omission. And if we continue to ignore that, we are murdering the truth. Inuulit ko, we can kill the prophet, but we cannot murder the truth. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Magsitayo tayo. Bilang bayan ng Diyos, buong taimtim at tiyaga tayong dumalangin sa ating amang mapagmahal, hingin nating tayo kanyang kahabagan, kalingain at pagpalain. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa simbahang Katolika at mga hinirang na tagapamuno rito, sa pangunguna ng banal na Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pagsasaalang-alang ng Diyos sa mga taong mabubuti ay madamanawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga bansa at mga piniling lider, upang ang kagandahang loob ng Diyos sa sinumang kumakatok at humihingi ng kanyang pagpapala ay matamunawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga dukha at may iba't ibang tiisin, upang ang pagkatok na mata mo ang mga biyaya ng Diyos ay huwag nawa nilang kapaguran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban
sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang butihin, paanlakan mo nawa ang aming kahilingan, ipagkaloob mo laging naming kaawaan at makatagpo sa iyo ng pagtugon sa aming panalangin. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nakatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpakindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinayaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay, itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga anghel na numuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong mga inaanyaya magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus lamang ang dahilan
Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Di man karapat-dapat kaming maglalakbay, tanggapin mo ang aming pag-aalay sa panalangin ng aming Reyna at Inay. Dalhin kami kay Jesus, ang aming buhay. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpakindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga masama para ng pagpapatawad namin sa nakaraan. Huwag mo kami paintulot sa tuksot, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Salamat. Ngayon, kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una po sa inyong pagdalaw dito sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang matiwasay at maayos na pagbisita ninyo dito sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam po namin na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, maaaring sa pagbasa sa misa, pagiging kolektor o pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina para sa pagpapalista. Ikaapat, kasalukuyan po tayong mayroong pagpapakumpisal na nagaganap sa ating Chapel of Reconciliation. Ito po ay hanggang mamayang 12 ng tanghali at mula 2 hanggang 5 ng hapon. Ang lahat po ay malugod na inaanyayahan. Matapos po ang panalangin ay isusunod agad natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Sa mga nais maghandog ng bulaklak kay Santo Padre Pio, ang puting rosas ay nagsisimbolo ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ating tinatanggap. Gayon din ang pulang rosas naman ay nagsisimbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos na hinihingi natin ang panalangin sa ating mahal na patrong Santo Padre Pio. Marami pong salamat. Tayo na pong magsitayo. Inuulit ko po, we can kill the prophet, but we cannot murder the truth. So, we should live well. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalaan kayo natin, mapagmahal na Diyos,
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang nayalay. Humayo tayong taglay ang pag-iibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inigalin ang buhay na banal ng sangpari kay Kristo. Lubos na nagmahal, ganda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Alintana ang sakit at paghirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin umasa at magamba ay lagi mo paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, tulungan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya-aya ang buhay namin sa Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-uutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubayan lahat ng ating mga karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mong lahat sa amin ang aming kahilingan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kagalingan upang maihatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, sa pag-iisip, at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa mga may panghandog na rosas, maaari nyo na po itong ialay sa ating patron. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo.